Hindi ko maubos ang pera sa buhay na ito, sa susunod na buhay na lang. Jiang Wei. Nakita mo ang sugat ko. Kaya akin ka na. Ang demonyong ito, sa nakaraang buhay nasira ang mukha sa pagkahulog ngayong buhay. Nagkita kami bago siya mahulog. Sige, gawin ko na lang mabuti. Hello. Mamaya na. Anong tingin-tingin, hindi pa nakakita ng magandang babae na magpapakamatay? Umalis ka. Batas ng pamilyang Jiang, hindi pwedeng magmana ang hindi ikinakasal. Kaya nga ako magpapakamatay. Ikaw na lang ang pakasalan mo ako. Isinara ko na ang puso ko, nanumpa akong hindi nalalapit sa babae. Talaga nga, walang lalaki ang gustong magpakasal sa akin. Mga duwag kayong lahat, makikipag-date na lang ako kay kamatayan. Paalam na, pangit na mundo. Bitawan mo ako. Umalis ka. Hayaan mo akong mamatay. Kumalma ka. Sa buong buhay ko, ikaw ang unang taong nangahas na saktan ako. Gusto mong mamatay? Hindi ka natatakot. Minsan na akong namatay. At babalaan kita. Ako ang nagligtas ng buhay mo. Hindi ka pwedeng mamatay hanggat hindi ko pinapayagan. Kung ganon, para na akong pag-aari mo. Ideal type kita talaga. Kung aalisin mo yan, papatayin kita. May sayad ka ba? May sayad ako. Paano mo nalaman? Ayaw mong mamatay ako. E di ngayon, sayo na ako. Halika, ihahatid kita sa bahay. Ang bilis mo naman. Gusto mo sa bahay ko? Kailan mo ako pakakasalan? Uunahin ko muna itong demonyong to para makalaya ako. Sa Lunes, okay lang. Pumayag ka. Usapan na yan. Ibubok ko ang pinakamagandang restaurant sa South City. Para maghintay sa'yo. Kapag niloko mo ako, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Halika na. Nobyo. Miss, sino ka? Bakit mo sinusundan ang aming miss? Tumigil ka. Nang insulto ka sa nobyo ko, gusto mong mamatay? Miss, ano pong sinasabi ninyo? Sabi ko. Siya. Ang nobyo ko. Sister Xiaoyi, 2 milyon. Pinalaya na lang tayo? Malamang nagsisisi si Tsu-chan, kaya pinakiusapan ng pamilya Chu ang may-ari ng tindahan. Sige na, hindi si Xiaoyu natin. Pero hindi ko siya madaling patatawarin. Papaluin ko siyang magmakaawa, at basagin ang ulo niya sa pagmamakaawa. Tapos, iaalay niya sa akin ang lahat ng negosyo ng pamilya Chu. Xiaoyu, saan tayo pupunta? Hindi ka ba tatawag kay Tsu-chan? Hindi ako tatawag sa kanya. Pumunta muna tayo sa photo studio. Hindi ako naniniwalang hindi siya lalapit sa akin. Baba ka. Aalis na ako. Hoy, ano pangalan mo? Sushan. Kahit pangalan, ang yabang. Ikaw ang aking langit, hindi ka na makakatakas. Maghanda ng malaking regalo. Bilang dote para sa aking nobyo. Ipasa ang balita. Sa 5 pangkat at 10 sekta ng Jiang. Sa Lunes, sa Grand Mansion. Ikakasal na ako. Opo. Ang demonyong si Jiang Wei ay may malambing na panig din pala. Tsu-chan, nakabihis na ako. Naghihintay sa studio. Hanggang kailan ka magtatampo? Dali-dali ka dito. Lumabas na kayo sa Dizunhui. Tsu-chan, ano ba yan? Tsu-chan. Bigla kaming pinakawalan ng Dizunhui. Alam mo ni Xiaoyu na ikaw ang may pakana. Takot kang magalit si Xiaoyu. Dapat hayagan mong aminin. Ano ba yung pagtatago mo? Hindi, saan ba nanggagaling ang tiwala ninyo? Tsu-chan, binibigyan kita ng 5 minuto para makarating ka sa studio. Kung hindi, ang prenup shoot na to, hindi mo nagagawin. Su Xiaoyu.
Pagdating ng araw ng kasal, malaman mong hindi ikaw ang nobya. Titignan ko kung ganyan pa rin ang tiwala mo. Xiao Yui, 5 minuto na. Bakit hindi pa dumarating ang gagong si Chu-chan? Hindi ba siya takot na bawiin mo ang desisyon? Sister Xiao Yui, sobra na si Brother Chan. Pinaghintay ka ng ganito. Kung ako siya, kahit tumakbo, pupunta ako sa iyo. Xiao Ellie, ikaw talaga ang mabait sa akin. Kahit kailan, ikaw ang pinakamalapit sa akin. Pero ikakasal ka na kay Brother Chan. Kapag miss na kita, mahirap na kitang makita. Sister Xiao Yui, hindi pa tayo nagkakasama. Sa litrato, tara, kumuha muna tayo. Xiao Ellie, prenup shoot ito. Hindi ko dapat hiniling to. Tulad ko, kahit sa susunod na buhay, hindi karapat-dapat sa tabi mo, Sister Xiao Yu. Xiao Ellie, huwag kang magalit. Ako ang nadungisan ni Chu-chan, pero hindi mo ako inayawan. Sobrang nagpapasalamat na ako. Sister Xiao Yu, huwag mo akong aliwin. Alam ko ang halaga ko sa iyo. Ay naku, huwag ka nang magalit. Sige, papayag na ako. Xiao Yui, kung gusto ninyong magpicture, gamitin niyo ang phone, Xiao Hua. Isang bises lang sa buhay. Kung gusto ni Xiao Ellie, sige, kuhanan na. Pero, Sister Xiao Yu, natatakot ako baka makita ni Chan at magalit siya. Ayokong mahirapan ka. Sino ba si Chu-chan para makialam sa akin? Photographer. Kumpleto ang wedding photoshoot namin. Sige. Mas malapit ta. Tama. Marami na tayong nakuha na regular shots. Kailangan pa ba na mas intimate na poses? Xiao Yui, malapit na ang oras. Malapit na si Chu-chan. Salamat, ay Xiao Yu. Masaya na ako na makasama ka sa litrato. Wala na akong hinihiling pa. Mula ngayon, alalahanin kong mag-ingat sa distansya. Xiaolv, noong bata pa tayo. Nagkatabi pa tayo sa kama. Anong distansya? Sumang-ayon na ako ngayon, tutuparin ko ang gusto mo. Kumpleto ang photoshoot. Tuloy lang. O, yakapin ng groom ang bride. Suchioyu. Sa buhay, hindi maintindihan kung bakit si Chenov ang nasa puso mo. At pinakasalan mo pa rin ako. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na. Gusto mo ang kayamanan ko at ang alaga niya. Gusto mo ng respeto at saya. Sakim ka talaga. Sa buhay na ito, manonood na lang ako ng palabas ninyo. Hindi ko masisisi si Chu-chan kung magalit siya. Masyadong pinapaboran ni Xiao Yu si Chenov. Hindi ko na matiis. Tapos na ba? Kulang pa ng kissing shot. Xiao Yu. Malapit na kayong ikasal. Bakit nahihiya pa? Halos kumpleto na. Halik na lang kulang. Sex na. Kuya, huwag mong pahirapan si Ate Xiao Yu. Hindi ako karapat-dapat sa halik ni Ate Xiao Yu. Ate Xiao Yu, kahit hindi kumpleto ang wedding photos na ito, masaya na ako sa nakuha natin. Dahil ito na, ang tanging pagkakataon kong tumabi sa iyo. Palaging may kulang sa buhay. Hindi ako dapat masyadong mapag-imbot. At Xiao Yu, ako. Lalabas muna ako para magpalamig. Sandali, Xiaolv. Ayokong may kulang sa buhay mo. Gagawin ko ang gusto mo. Isang litreto lang. Oo, tingnan ang isa't isa. Dapat may pag-ibig sa mata. 3, 2. Kailan ka dumating? Nakita mo ba ang lahat? Nakita kong masyado kayong abala, kaya hindi na ako nakialam. Chu-chan. Si Xiaolv at ako, kumuha lang ng ilang litrato bilang alaala. Huwag kang magkamali ng akala. Litrato ng kasal, halik bilang alaala. Chu-chan, kalmado ka lang. Dahil matagal ka nang hindi dumarating, kaya si Xiao Yu ay... Kuya Chan, huwag mong magalit kay Ate Xiao Yu. Ako ang may kagagawan nito. Natatakot ako na kapag kumukuha ng litrato si Ate Xiao Yu sa'yo. Magiging nerbiyosa siya, kaya nag-ensayo muna kami. Gusto ko lang na mas maganda ang litrato ni Ate Xiao Yu. Kung galit ka, ako na lang ang suntukin mo. Xiaolv, para pala sa akin ang lahat ng ito.
Chuchan, tungkol sa nangyari sa Emperor's Club. Hindi ko na ito pag-iisipan. Pero kung sasaktan mo si Chow at magagalit ako, hindi na ako kukuha ng litrato ng kasal ngayon. Ano ba ang nangyayari? Ang tagal ninyong kumuha ng litrato. Hindi pala kayo mag-asawa. Par, hindi ko alam na nobya mo pala siya. Mahal ang kamera na ito. Kalmado ka lang. Ang ganda ng litrato, bagay na bagay kayo. Bakit ko ngayon lang napansin? Talagang sobrang bagay kayong dalawa. Salamat kuya, maganda ang kuha mo. Ito ang tip para sa'yo. Saich, salamat boss. Ati, habang nakikita mo si Chow sa ibang lalaki, hindi niya matanggap. Ito pa ba si Chuchan? Chuchan, alam kong galit ka. Pero kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na lang, huwag kang paikot-ikot. Hindi ako galit. Kailan siya naging ganito katiisin? Wala akong makitang kahit anong emosyon sa kanya. Eddie, bakit hindi ka na lang magbihis at kumuha ng litreto? Tapos na tayong kumuha, ito na ang gagamitin sa kasal. Ang bagay, di ba? Ano ba ang ibig mong sabihin? Ikaw at si Xiaoyu ang ikakasal. Bakit litreto ni Xiao ang gagamitin? Nakuha na natin, sayang naman kung hindi gagamitin, di ba? Sayol, Kuya Chan, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Chuchan, lahat ng dapat ipaliwanag ay naipaliwanag na. Kung galit ka pa rin, wala na akong magagawa. Ikaw ang nagsabing hindi na kukuha ng litreto, kaya magpapalit na ako ng damit. Ganito na naman. Bakit palagi kang naghihintay? Xiaoyu, pagkatapos mo magalit, saka ka lang luluhod. Kahit anong sabihin mo ngayon, wala itong saysay. Hindi ako sasama sa'yo para magpa-picture. nagkakamali kayo. Nandito ako para ihatid kayo pauwi. Sakay na. Ano ang sinabi mo? Ako ang nagdala sa inyo, kaya responsibilidad kong ihatid kayong ligtas. Kung may mangyari, hindi ko kayang panagutan. Chuchan, kanino mo naman ito natutunan? Nag-aral kang makunwari at magtago ng nararamdaman para pansinin kita, no? Sige, tingnan natin kung gaano katagal ang pagtitiis mo. Xiaoyue, kanina lang, mula sa kabilang baryo, tumawag si Yang Ting. Gusto niya mag-inuman tayo para ipagdiwang ang pagpasok mo sa mayamang pamilya. Pupunta ba tayo? Alam ni Tsuchiya na mahina ang sikmura ko. Kaya hindi niya ako pinapainom sa mga pagtitipon. Tingnan natin kung paano ka makukunwari. Sabihin mo kay Yang Ting, mamayang gabi, walang uwing dilasing. Kuya Chan, kahit na si At Xiaoyu, ang iyong nobya, may sarili pa rin siyang buhay. Hindi mo siya pwedeng pigilan. Kung hindi mo siya papayagan, wala akong magagawa kundi lumuhod at ipagmakaawa si Ate Xiaoyu. Xiaolv, huwag kang luluhod para sa kanya. Ginagawa ko lang ang gusto ko. Wala siyang karapatang manghimasok. Sige, sasama ako sa inyo. Pumayag pa siya sa bagay na ito. Ngayon lang umaraw sa kanluran. At Xiaoyu, si Kuya Chan ngayon, parang ibang tao na. Alam niyang hindi niya ako mapipigilan. Naghahanap lang siya ng dahilan. Para uminom sa halip ko. Magkukunwari siya. Tingnan natin kung gaano katagal. Sa nakaraang buhay sa araw na ito. Para protektahan si Tsuchiya mula sa pag-inom. Napakalasing ko pero iniwan niya ako sa kwarto. At dinala si Cheno na isang baso lang ang nainom. Sa ospital. Tingnan natin sa buhay na ito kung wala ako. Sino ang mapoprotekta sa'yo? Xiaoyue, hindi ko inakalang darating ka talaga. Hindi ka ba nag-away ng iyong diamond na bachelor dahil sa akin? Masyado kang nag-alala. Si Tsuchan, kapag sinabi kong pumunta sa silangan, hindi siya lalakad patungong kanluran. Paano siya mag-away sa akin? Yang Ting, natatakot si Tsuchan na malasing ang aming Xiaoyu. Kaya sumama siya sa amin. Kuya Chan, matagal na tayong hindi nagkikita. Naalala mo pa ba ako? Pasensya na, Yang Ting. Ang upuang ito ay para kay Xiaoyu. Mukhang protektibo pa siya. Tara, Xiao. Pwede bang makipag-inuman kay Kuya Chan? Nag-drive kami, hindi pwedeng uminom. Yang Ting, huwag ka nang mag-aksaya ng damdamin. Kung wala akong pahintulot, si Tsuchan ay hindi inom kasama ng ibang babae. Tama yan. Alam ni Tsuchan ang kanyang lugar. Sa wakas, ang makapangasawa ng aming Xiaoyu ay isang malaking biyaya para sa kanya. Dapat niyang laging alamin ang kanyang posisyon at responsibilidad. Xiaoyu, hindi ko maintindihan.
Ano ba ang meron ka na wala ako? Ang ibang tao, isinilang para alagaan. Ang iba naman, kailangang tanggapin na sila ang mag-alaga. Tama ba, Suchan? Huwag na tayong mag-usap lang. Waiter, lahat na kami, ihandog mo na ang alak. Xiaoyue, ipagdiwang natin ang pagpasok mo sa mayamang pamilya. Hanggang malasing tayo. Ikaw ang nagsabi nito. Kung ayaw uminom ni Chan, orange juice na lang. Salamat. Tara, tagay tayong lahat. Tara. Xiaoyue, nag-alaga ka ba ng goldfish dito? Inumin mo na yan. Kung hindi, ibig sabihin ayaw mo sa akin. Ting, mahina ang tiyan ni Xiaoyu sa alak. Huwag mo siyang pilitin. Ang boyfriend niya nga, wala namang sinasabi. Ano bang pakialam mo, bakla? Chan, ikaw bang ayaw magpainom kay Xiaoyu? Magsaya lang kayo. Huwag niyo akong isipin. Sek. Inom ako. Huwag naman tayong uminom lang. Kumain tayo ng prutas. Dami-dami. Xiaol, kain ka ng pakwan. Xiaoyu. Pag pinakain mo ako ng prutas, magagalit na naman si Chan. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Sino pa ang alagaan ko kundi ikaw? Mga kaibigan, walang kwenta ang pag-inom lang. Maglaro. Tayo ng gulay, prutas, hardin ng hayop. Ang matalo, inom. Kung matalo si Chan, maging tapat ka. Ako na ang mag-uumpisa. Gulay, prutas, hardin ng hayop. Ano ang meron sa hardin ng hayop? Unggoy, Petting. elephant. Natalo ka. Natalo. Pipiliin ko ang katapatan. Sek, si Xiaoyue ang magtatanong. Suchan, sabihin mo nga. Ano ang itsura ng perpektong babae para sa iyo? Xiaoyue, ang tanong na yan. Kailangan pa bang sagutin? Ang gusto ni Suchan. Siyempre, ikaw. Siya. Mayroon siyang mga matang nakakabighani. Sabi niya ang ganda ng mata mo, Xiaoyu. Mayroon siyang mahabang buhok na maganda. Baliw ka ba? Baliw nga ako. Paano mo nalaman? Hindi mo ako pinapatay. Kaya ngayon, sayo na ako. Nakashort siya na itim at malupit ang mga galawan niya. Parang siraulo kung gumawa ng bagay. Anong short, Sushan? Si Xiaoyu namin, hindi pa nagsuot ng short. Okay. Kuya Chan, lasing ka na kahit hindi pa nakainom. Si Ate Xiaoyu, napakaganda at bait. Kahit may ayaw ka sa kanya, hindi mo naman dapat siyang tawaging baliw. Hindi si Suxiaoyu ang tinutukoy ko. Sushan. Ginagawa mo ba akong kahiya-hiya? Huwag kang magalit, Xiaoyu. Normal lang sa lalaki na magkagusto sa iba't iba. Hindi naman siya sa'yo lang. Baka naman siya ay mayroon ng iba. Baka may reserba na siya. Sushan. Bibigyan pa kita ng pagkakataon. Magsalita ka ng maayos. Sino ba ang ideal na tipo mo? Malalaman mo na rin. Ikaw. Alam ko na, gumagawa ka lang ng kwento para magalit ako. Dahil ba sa wedding photo, di ba? Nagpapanggap ka naman na wala kang pakialam. Bakit hindi mo na kayang magpanggap? Payo ko sa'yo, huwag kang mag-assume. Nag-isip ka ng sobra. Sek. Tara, inom.
Ate Xiaoyu, huwag ka nang uminom. Sushan, wala ka bang awa kay Xiaoyu? Dati, isang lagok ng beer, ayaw mo pa siyang painumin. Tiyan niya yan. Ano nang kinalaman ko? Sek, magpanggap ka pa, huwag kang magpakita ng totoo. Tara, inom. Tara, tuloy ang inuman. Si Su Xiaoyu ang gusto kong kasabay uminom. Bakit mo ginagawa yan? Masakit ang tiyan ni Xiaoyu eh. Ako na ang inom para sa kanya. Tiyan, masyado ka nang nahihirapan. Ako na. Umalis ka. Girlfriend ko si Xiaoyu. Kaya kong protektahan siya. Hindi kita kailangan. Xiaoyu, wala akong silbi. Kung kaya kong uminom, tutulungan ko si Tiyan. Salamat sa concern mo. Nakainom ka na ng isang bote para sa akin. Nag-alala ako sa kalusugan mo. Kung gusto niyang uminom, hayaan mo siya. Sutsioyu, inom. Sabi mo hindi ka titigil hanggang lasing. Huwag kang magsalita ng hindi totoo, Tsuchan. Paano kung masira ang tiyan ni Xiaoyu? Paano kung hindi na siya makapunta sa kasal? Magsalita ka. Tiyan, bilang boyfriend ni Xiaoyu, kahit papaano, dapat mong tulungan siyang umiwas sa alak. Xiaoyu. Ano, gusto mo akong tulungan sa alak para masyahan ako? Sek. Kung magsusori ka ngayon sa iyong pagiging plastic, papatawarin kita. Xiaoyu eh, hindi kita tinutulungan sa alak. Pinapaalala ko lang sa'yo na tapon ang alak mo. Ikaw, Tiyan, si Xiaoyu. Sinabi na sa'yo kung ano ang gagawin. Gawin mo na lang. Hanggang kailan mo pa ito ipagpapatuloy? Inga, Tsushan. Kung masira ang tiyan ni Xiaoyu, kahit ibuwis mo ang buhay mo, hindi mo na ito mababawi. Magsorry ka na sa kanya at makiusap na tulungan mo siya sa alak. Mahalaga ang tiyan niya. Pero ang tiyan ko hindi. Tiyan, paano mo nasabi iyon? Pinapayagan ka ni Xiaoyu na tulungan siya sa alak. Binibigyan ka ng pagkakataon. Sa dami ng lalaki sa mundo, bakit hindi siya humingi ng tulong sa iba? Ikaw, hindi mo alam ang mabuti sa iyo. Tsuchan, ikaw mismo ang hindi nagpahalaga sa pagkakataon. Wala kang karapatan. Natulungan ako sa alak. Ciao. Ikaw na. Tsuchan, bilang boyfriend. Malayo ka kay Ciao. Ciao, ipakita mo. Xiaoyu, alam mo namang hindi ako magaling uminom. Binibigyan ka ng pagkakataon ni Xiaoyu. Dapat mong pahalagahan yon. Talaga bang hahayaan mong masira ang tiyan ng iyong Xiaoyu? Alam kong hindi ka mahilig uminom, Ciao. Pero para kay Xiaoyu, kayang-kaya mo yan, di ba? Siyempre gusto ko. Uminom para kay At Xiaoyu. Pero Chushan, ikaw ang boyfriend ni At Xiaoyu. Nahihiya ka bang ipagtanggol ng iba ang nobya mo? Ano ba yan, Chuchan? Wala ka bang hiya? Ikaw ang pinakamalapit na pamilya ni Xiaoyu. Magkasama kayong dalawa. Sej, inom ako. Itinuring na ba talaga niya akong estranghero? Bakit ang tingin niya sa akin ay parang hindi niya ako kilala? Ciao. Tsushan, galit ka ba sa akin? Malamang ang hirap sa puso mo nitong mga nakaraang araw. Di ba? Halika. Uminom ka ng tubig. Xiaolv, alam kong matagal mo na akong
Gusto, di ba? Pero, alam mo, kailangan kong pakasalan si Chuchan. At, kukunin ko ang lahat sa kanya. Pinaghirapan niya akong makuha. Kaya dapat siya ang magbayad. Alam ko, nagkukunwaring wala siyang pakialam sa akin. At papayagan pa kita. At, kusa niyang ibibigay. Ang lahat ng kayamanan ng pamilya Chu. Hey, Hindi ka pakakasalan ni Xuxian. Yung kasal sa makalawa. Hindi ikaw ang nobya. inom. Ate Xiaoyu, okay ka lang ba? 12. Ate Xiaoyu, nandito ako. Xiaoyu. AMM. Nasaan si Chuchan? Hindi ko rin alam kung nasaan si Chenj. Kanina lang nandito pa siya, di ba? Xiaoyu Ji, sobrang sama na ni Chenj. Kitang-kita niyang sinisira mo ang sarili mong katawan. Ayaw ka pa niyang tulungan sa pag-iwas sa alak. Kahit kami ni Huaji, hindi namin siya mapakiusapan. At saka, ang tingin ni Chuchan, parang ibang tao na talaga. Baka nagbago na nga ang puso niya? Di pwede. Hindi siya mabubuhay nang wala ako. Galit lang yan sa akin. Malapit lang yan sigurado. Tara, hanapin natin. Tara. Dahan-dahan. Hey, Ang pagbibigay ng buong puso, hindi naman palaging kapalit ay katapatan. Minsan, mas lalo lang nitong pinapamura ang pag-ibig. Ang pag-ibig, dapat dalawang tao ang naghahabol. Hindi yung isa lang ang nag-aalay. Kapag tumigil ka ng maging sunod-sunuran, at tumayo ka ng matatag, saka lang may taong titingin ng diretsyo sa iyong mga mata. Ginoong Chu, utos po ni Binibining Jiang. Dinala ko ang dote, sasakyan, isang Rolls-Royce Phantom, bahay, isang villa sa Wangshangcheng, unit 888 at ang dote sa salapi, 188,888,000, kasama na rin po ang imbitasyon sa kasal sa Shengxi, houting at ang kasuotan para sa bagong kasal. Pumayag ka. Usapang lalaki. Kukuha ako ng pinakamagandang restaurant sa South City para sa'yo. Kung lokohin mo ako, gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Si Jiang Wei talaga ang lakas ng dating. Seryoso pala? Totoo nga. Ang kasuotan, tatanggapin ko. Yung iba, hindi ko muna pipirmahan. Sa mismong kasal na lang natin yon ilipat. Sage. Kung ganoon ang sinseridad ng pamilya Jiang, hindi pwedeng pahuli ang pamilya Xu. Hoy! Pagawaan mo ako ng pinakamagandang singsing na may brilyante galing sa kabisera. Xiaoyu Ji, ano yung kotse na yon? Binili ba ni Chanj? yung kotse na yon, mukhang regalo para sa kasal. Di mo ba narinig kanina? Nag-order siya ng sing-sing. Sabi ko na, hindi siya magbabago ng puso. Regalo pala para sa akin ang inihahanda niya. Tianji, anong ginagawa mo? Wala. Gising na kayo sa pagkalasing. Chuchan, kung akala mo'y paggastos lang ng pera, ang solusyon sa nangyari ngayon, napaka-inosente mo. Tama, Chuchan. Ano man ang handa mo para kay Xiaoyu? Sa pag-ibig, hindi lang material na bagay ang mahalaga. Hindi lang material na bagay. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo. Pwede na ba tayong umuwi? Sage, umuwi na tayo.
Ano ba naman yan? Sakay na. Nakarating na tayo. Suchan, 3 araw na lang bago ang kasal. Sa 3 araw na ito, mag-isip-isip ka ng mabuti kung paano mo ito mababawi. Baba na. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin hanggang dito na lang. AME. Chuchan, sana sa araw ng kasal, ganito ka pa rin katapang. Ano ang sinabi mo? Nakatingin lang si Chuchan habang pinipilit si Xiaoyu ng uminom. Kung hindi dahil sa pagkakataon ng lakad ni Ate Xiaoyu, hindi na siya makakauwi ngayon. Tita Su, itong si Chushan, dati ay sunod-sunuran kay Ate Xiaoyu. Ngayon naman, laging pinagagalit si Ate Xiaoyu. Sa tingin ko, may kinalaman ito sa kasunduan. Talagang walang mabuting tao sa mga mayayaman. Pagkatapos ng kasunduan, lumalabas na ang tunay na kulay. Pagkatapos ng kasal, baka, lalo pa niyang apihin si Xiaoyu. Tita Su, hindi pa kasal si Ate Xiaoyu. Maaari pa tayong makipag-ayos. Sa araw ng kasal, dapat dagdagan ang hinihingi. Kulang ang isa, hindi dapat makakuha si Tsuchan. Tita Su, Ay, dumating na ang kapitan. halika, kukunin ko ang bayad para sa pagpapagawa ng kalsada sa barangay. 2,000 piso bawat pamilya. Halika, matagal na itong inihahanda. Bakit hindi pa rin kumpleto? Ay, napakasiya ng kalsada sa ating barangay. Napakamahal ng pagpapagawa. Ano ito? Sa 3 araw, ikakasal si Xiaoyu. Halika't uminom tayo. Ay, napakaganda naman. Ang pamilya Tsu ay mayayaman sa lungsod. Sa oras na iyon, papaalam ko sa mga kabarangay na pumunta. Sabay-sabay tayo, mas masaya, at makakita ng bagong kaalaman. Xiao, hindi ka masaya? Et Xiaoyu, ikaw lang ang pamilya ko sa mundong ito. Pagkatapos ng 3 araw, ikakasal ka na. Naiyak ako. Xiao, sa buong mundo, ikaw lang ang hindi nandidiri sa akin. Kahit na ginahasa ako ni Tsuchan, sinusumpa ko. Kahit mag-asawa na ako, hindi magbabago ang pakikipagkita ko sa'yo. Et Xiaoyu, napapanaginipan ko ng madalas na ako ang pakakasalan mo. Pero alam kong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Pero kahit sa panaginip lang, masaya na ako. Kapag katabi kita. Ate Xiaoyu, pwede bang bigyan mo ako ng isang hiling? Sa araw ng kasal, gawin mong wallpaper ang wedding picture natin. Para bang, iyon na ang kasal natin. Pinalipat mo ang reception sa Shengshi Houting. Kahit anong sabihin ko, hindi maniniwala si tatay. Hintayin na lang natin. Pagkatapos ng kasal para magpaliwanag. Tama. Isang beses lang sa buhay, gusto kong maging formal. Ayos yan. Dapat kang magpakasal, kung hindi. Hindi ka pababayaan ng pamilya Su. Sige, tatay. Nandito na ba ang lahat ng gang? Kumpleto na. Pero, tinatanong nila kung kanino mapupunta. Ang partnership ng pamilya Jiang sa second half ng taon. Sa kasal na lang natin pag-usapan. Iko-connect ang mga cellphone sa malaking screen. At raffle ang gagawin. Siguradong, magiging masaya. Opo. Handa na ba ang mga kanyon? Kumpleto na ba ang mga bulaklak? Naku, anong oras na? Tingnan mo, bakit wala pa si Tsuchan? Naghihintay na ang lahat. Ang dami-dami sa barangay natin. Siguro nagmamadali siyang maghanda ng mga sobre. Si Tsuchan kay Xiaoyu, gustong-gusto niya yan. Mas excited pa siya kaysa sa atin. Tita Su, narinig ko noong ikinasal ang anak ng kapitbahay na Zhang. 9,000,000 ang hiningi para sa pagbabago ng tawag. Huwag nating pabayaan si Ate Xiaoyu. Pagdating sa pagbabago ng tawag, huwag kang mahiya humingi. Huwag kang mag-alala. Kung hindi tayo kumita sa pamilya Tsu, nasayang lang ang pagpapalaki ko sa anak ko.
At Xiaoyu, nag-post si Yuchan sa social media. Pinalitan niya ang lokasyon ng reception. Sa Shengxi Houting na. Ano? Pinalitan ng hotel. Bakit hindi kami sinabihan? Ang Shengxi Houting ang pinakamataas na hotel sa lungsod. Si Xiaoyu, baka natatakot si Tsuchan na galit ka pa sa kanya. Pinaikting ang kasal para pasayahin ka. AMEA, mas ganyan sila, mas madali nating kontrolin. Baka isipin nila, madali tayong pasayahin. At Xiaoyu, okay lang kung hindi ako inalagaan ni Tsuchan. Pero paulit-ulit kanyang ginagalit, hinayaang malasing ka. Hindi pwedeng palitan ang hotel. Gusto niyang kalimutan na lang yon? Panaginip. Ma, puntahan na natin siya sa Shengxi Houting. Si MS Jiang, baliw, madaling pumatay. Chushan. May tao palang ganito katapang, handang pakasalan siya. Sinabi ni MS Jiang ang kontrata para sa huling kalahati ng taon. Sa loterya sa kasal ngayon. Ito ang nagpapakita kung kaano kahalaga ni MS Jiang. Ang kasal na ito. Mag-ingat tayo, huwag bastusin ang mahalagang bisita. Walang imbitasyon, hindi papasok. Umalis kayo. Pumasok ng walang paalam, sino kayo? Hinaharang mo pa ang nobya, bulag ka ba? Kami ang pamilya ng nobya. Ang lalaking ikakasal ba ay si Tsuchan? Pero ang nobya, hindi ba si MS Jiang? At, nandito na siya. Mali kayo. Kung si Tsuchan, tama kami. Nasaan ang dressing room? Dalhin mo ako. Ero, Anong pero? Umalis ka. Minamaliit mo ba kami? si Ate Xiaoyu ang magiging asawa ng anak ng Chu. Alam mo ba ang kapalit ng paglaban sa pamilyang Chu? Anong nangyayari? Sino-sino ang mga to? Anong ginawa ni Tsuchan? Hinaharang pa ang mga matatanda. Anong klaseng asal yan? Tawagan mo agad si Tsuchan. Sabihin mong dumating siya sa loob ng 3 minuto. Kapag nali, hindi niya makakasalan si Xiaoyu ngayon. Hindi sumasagot, baka abala sa preparasyon. Diretso na tayong pumasok. Pumunta kami sa Shengxi Houting para sa kasal. Kilalang kilala si MS Jiang sa Timog. Bakit niya imbitahan? Ang mga walang modo. Manager, ang hotel ng kasal ng pamilyang Chu, pinalitan sa Shengxi Houting. Ang yaman talaga ng mga Su. Maghanda ng regalo. Pumunta na tayo sa Shengxi Houting. Sa kasalan, maniningil ng utang sa pamilyang Chu. Masisira ang reputasyon ng pamilyang Chu, di ba? Pag bumili, magbayad. Binibigyan namin ng mukha ang pamilyang Chu. Ang tagal naming naghintay. Kung hindi mabayaan ngayon, ang pamilyang Chu, hindi na mapoprotektahan sina Su Xiaoyu at ang dalawa pa. Wow! Ang ganda ng Shengxi Houting. Talagang high-class hotel sa lungsod. Dobleng laki nito kaysa sa Good Luck sa barangay natin. Tignan mo ang karpet, ang laki-laki. Aray! Ang banga, ang hugis parang tapayan ng atsara natin. Maam. Antik ito mula ika-negatibo, 18 siglo. Huwag hawakan. Mataas ang tingin mo, ha? Si Tita Su, kamatayan ng pamilyang Chu, may lakas ng loob. Na ganyan ang sabihin sa kanya? Nga, si Xiaoyu namin. Ang paborito ni Tsuchan. May lakas kang. Saktan siya. Naniwala ka, isang salita lang ni Xiaoyu. Mapapaalis ka ng pamilyang Chu. Payo ko sa'yo. Huwag mong pahirapan ang pamilya ko. Ang pinakakinakatakutan ng pamilyang Chu ngayon ay pag di ako masaya. Kaya dito sa hotel ninyo kami nag-book. Ay dahil kay Tsuchan, para mapasaya lang ang anak ko. Hahawakan ko lang, ano problema? Kahit mabasag, ipapapalit lang ni Tsuchan. Di ba? Ang Shengxi Houting ay pag-ari ng pamilyang Jiang. Kahit ang pamilyang Chu, dapat sumunod sa patakaran. Gusto mong mamatay, ha? Maniwala ka. Ipapagiba ko ng pamilyang Chu ang hotel ninyo. Sino, tong walang mata? Ang nag-ingay sa kasalan ng pamilyang Jiang? Pakialamero. Sino ka naman? Sa ilalim ng pamilyang Jiang, ang ilang bang? Anong pamilyang Jiang? Di kilala. Siguro, empleyado din ng pamilyang Chu. Kami. Ang kamag-anak ng pamilyang Chu. Payo ko sa'yo, magpakumbaba, huwag mo kaming awayin. Kung hindi, isang salita lang ni At Xiaoyu. Papabangkarutin kayo.
Ang galing mo pala. Gusto kong makita. Hinampas mo si Chow. Hindi ka patatawarin ng pamilyang Chu. Sige ka. Isang tauhan lang ng pamilyang Chu, may lakas kang manakit sa amin. Tumigil. Anong ginagawa ninyo dito? Chuchan, bakit ngayon ka lang dumating? Tignan mo ang napili mong hotel, pati bantay. Ay walang respeto sa amin. Binigyan ka ni Xiaoyu ng 3 araw para mag-isip. Ganito lang ba ang naisip mo? Xiaoyu, huwag kang magalit kay Kuya Chan. Baka sobrang busi lang siya, kaya hindi niya naipaliwanag ng maayos. Ano pa bang mas importante kaysa sa kasal? Xiao-chan, nagdududa na talaga ako. Kung nandyan pa ba si Xiaoyu sa puso mo? Su-chan, akala ko nang pinili mo ang Grand Royal Hotel. Ay dahil naintindihan mo na. Akala ko'y mas mataas ang pagtingin mo sa akin. Hindi na dapat ako pumunta ngayon. Dahil hindi rin naman ikaw ang pakakasalan ko. Su-chan, huwag kang magbibiro ng ganyan. Kung hindi mo mapapangasawa si Xiaoyu, mabubuhay ka pa ba? Tinago mo ang totoong address ng hotel, hindi ba para pasayahin si Xiaoyu? Bakit hindi mo aminin? Kuya Chan, kasal ngayon ni Xiaoyu. Nandito ang mga kababayan natin, ang asta mo. Parang minamaliit mo ang pamilya Su. Mag-sorry ka na lang kay Ate Xiaoyu. Ang hirap ba nun? Bienan, kung hindi kayo magpapaliwanag ngayon. Amy, hindi ko na ipapakasal ang anak ko. Ingat sa pag-alis. Bien ang babae. Hindi ganyan ang ibig sabihin ni Xiao Chan. Tatay, ganyan talaga ang ibig sabihin ko at sasabihin ko sa inyo. Kung hindi kayo alis ngayon, baka mamaya. Hindi na kayo makakaalis, anong kalokohan yan? Bien ang babae. Sadyang nasobrahan ko sa pagpapalaki sa kanya. Hindi dapat magkaproblema ang kasal. Tungkol sa nangyari kanina. Magbibigay ng kabayaran ang pamilya Su. Mas mabuti yan. Tatay, makinig ka muna. Hindi ko talaga pakakasalan si Su Xiaoyu. Huwag kang maglalaro sa akin. Ngayong araw na ito, magkakasal ka. Tumungo ka na sa entablado. MS Jiang, may pumasok ng walang paalam sa kasalan. At nag-angking siya ang tunay na nobya. CJ, mang-aagaw ng lalaki sa akin. Nakakatuwa, talagang nakakatuwa. Ipag-utos mo. Walang dapat gumawa ng hakbang. Ako mismo ang makikipagkita sa munting kaibigan na ito. Saich po. Salamat sa inyong pagdalo sa kasalang ito. Ngayon naman, samahan ninyo ang pagpasok ng bagong kasal at kunin ang inyong mga telepono. Jiang Wei, kung hindi ka palabas, magiging totoo na ang palabas na ito. Chuchan, sa loob ng 3 araw, wala kang naintindihan sa pagkakamali mo. Sa ganitong ugali mo, huwag mong asahang pakakasalan kita ng basta-basta. Su Xiaoyu, sinabi ko na sa'yo. Hindi ikaw ang gusto kong pakasalan. Matigas pa rin ang ulo mo kapag binasa na ang panata. Subukan mong tumanggi. Kaya mo ba? Ayaw maniwala. Sige, sasabayan ko kayo. Gusto mo yan? Sige. Kung hindi mo kaya, aso ka. Ano ba ang nangyayari? Hindi ba kasal ito? Nina MS Jiang at Su Chan? Sino man ang ikakasal, ang mahalaga, ang pagkakataong makipagtulungan sa pamilyang Jiang. Magsisimula na ang raffle. Abangan natin. Sino ang nag-imbita ng Wolf, Fanggang at Black Gold Society? May kinalaman ba ang pamilyang Su sa mga grupong ito? Magsisimula na ang seremonya. Unang aktibidad, Lucky Draw. Ikokonekta namin ang cellphone ng bride sa screen. Bakit mo kukonik ang phone ko? Para sa raffle. Ang aktibidad na ito ay may kinalaman sa mga kasosyo ng pamilyang Jiang sa susunod na kalahating taon. Hindi mo ba alam? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Walang problema, kukonik lang sa screen. Pwede bang mag-request ako? Sa araw ng kasal, gawin nating wallpaper ang wedding photo. Para bang totoong kasal natin ito. Hindi pwedeng screen share ang phone ko. Bakit? Hindi talaga pwede. Ang prosesong ito ay may kinalaman sa pamilyang Jiang at sa bilyon-bilyong kontrata sa susunod na kalahating taon. Kaya, kailangang ituloy ito. Anong bilyon-bilyong kontreta? Wala akong pakialam. Maaring may lantad ang privacy ko. Mali ang akala mo, hindi malalantad ang privacy mo. Kukonik lang sa screen. Hindi pa rin.
Xiaoyu, bakit ka ganyan katutol? May mga bagay ba sa phone mo na hindi dapat makita? Ginoo, hindi ka rin ba pinapatingin sa phone niya? Magpapakasal na kayo, hindi ka pa pinapatingin. Talagang may tinatago siya. Anong sikreto ang hindi pwedeng makita ng asawa? Baka naman, mga video ng maramihang aktibidad. Wala akong iba, huwag kang magsinungaling. Kalokohan. Ang anak kong babae ay dalisay at malinis, isang tunay na dalaga. Sino sa inyo ang magdudulot ng sismis? Taga-probinsya kami, hindi tulad nila sa lungsod. Maruming-marumi. Tama, Xiaoyu. Ikonekta mo ang iyong phone para makita nila. Sandali, wala na akong load. Kumonekta ka sa kay Tsuchan. Okay lang, may wifi kami. Hindi pwede. Sa wedding picture na ito, ang babae ay ang bride. Sino naman ang lalaki? Ang bride. Sa wedding picture na ito. Ikaw at ang groom. Tulungan mo akong magpaliwanag. Hindi ba dapat ikaw muna ang magpaliwanag sa akin? Ikaw. Mga kasama, ang tao sa litrato na ito ay si Tsuchan. Ito ang groom. Groom, ang tao ba sa litratong ito? Ay ikaw? Ako ba ang nasa litratong ito, Sayov? Kuya Chan, ikaw ito. Hindi. Hindi ako ang nasa litrato, ikaw ito. Xiaoyu, ano ba ang nangyayari? Kailan kayo nagsimula? Sa kasalan, ang wallpaper ng phone ng bride ay litrato ng kasal. Kasama ng ibang lalaki. Grabe naman. Ano ba talaga ang relasyon nila tatlo? Kaya pala ayaw ay screen share. Ang mga kabataan ngayon. Ang gulo-gulo ng buhay. Xiaoyu, kailan ka? Naging ganyan kasalimot ang relasyon mo kay Xiaol. Bakit hindi ko alam? Bienan, bigyan mo ako ng paliwanag. Hindi ko alam, Bienan. Sos Mariosep na to. Ano ba talaga ang nangyari? Magsalita ka. Tsuchan, sinadya mo to, di ba? Galit ka sa akin. Dahil kumuha ako ng litrato kay Xiaol, kaya sinadya mong ilagay ako sa kahihiyan. Napakasama ng loob mo. Nakakasuka ang iyong pagiging makitid ang isip. Mga kasama, peke ang litratong ito. Siguradong gawa lang sa Photoshop. Huwag kayong maniwala. Hindi totoo ang litratong ito. Nakita ko mismo. Nagpapakuha sila sa isang photo studio. Tsuchan, nawawala ka na ba sa sarili mo? Gusto mo pa bang magpakasal? Chu-chan, ikaw ang magpapakasal kay Xiaoyu. Ikaw din ang mapapahiya. Sinabi ko na ang gusto kong pakasalan. Ay hindi si Xiaoyu. Miss Jiang, paano mo pakikitunguhan ang pamilya Su? Inaasam ko ang pagmumukha nila kapag nahiya sila sa sarili nilang akala. Bilisan mo, naghihintay ang aking nobyo. Ang makalaban si Miss Jiang. Baka hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Tsuchan, kaya pala nagtimpi ka. Para sa sandaling ito, ipahayag ang iyong hinanakit. Ngayon, napahiya kami. Nagtagumpay ka. Kung gusto mo pang pakasalan ako, ipaliwanag mo agad sa lahat na ito ay isang malaking pagkakamali. Pagkakamali. Sa palagay mo may maniniwala bang pagkakamali lang ito? Wala akong pakialam. Ayaw kong si Chen Li ay matawag na kabit. Kung ganito ang mangyayari, huhubarin ko na ang wedding gown. Hindi na tayo magkikita pa. Et Xiaoyu, huwag mong isakripisyo. Ang iyong kaligayahan para sa akin. Xiao Eli, kung hindi ko ito gagawin, ang larawang ito ang sisira sa iyong pangalan. Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. Sige, ipapaliwanag ko. Mga kasama, ako ang pumili ng damit, ako ang umarkila ng studio. At ako rin ang gumastos para sa prenup. Magkasintahan sina Xiao Li at Xiao Yu. Anong problema kung magpa-picture sila ng kasal? Kahit magpa-bed pictorial pa. Wala namang masama. Huwag kayong magtaka. Ang larawang ito ay talagang pinayagan kukunan. Anong bed pictorial? Ipinaliwanag mo na ba? Bakit ka galit? Hindi ako nagagalit. Ito ang totoo kong nararamdaman. Ate Xiaoyu, huwag mo nang pahirapan si Kuya Chan. Yumuko na siya. Ituloy na natin ang kasal. Chu-chan, kung hindi dahil kay Xiao Eli, kahit 10 ulit ka pang lumuhod dito, hindi kita patatawarin. Akala ko, malaking angkan ang Tsu Sanancheng. Pero ang tagapagmana pala ay isang tunay na gago. Tinanggap pa ang prenup ng asawa't iba. Lalaki pa ba siya? Lalaki pa ba siya? Nung nililigawan ng tatay mo ang nanay mo, hindi naman siya ganyan kahumble. Ikaw ang nagdala ng kahihiyan sa pamilya Su. Kahit ganitong kahihiyan, tinanggap mo, Chu-chan. Gaano mo ba siya kamahal? Kapitan, tingnan mo si Chu-chan. Para makuha si Xiaoyu, handang magsuot ng sunggay. Talagang kontrolado ni Xiaoyu. Masyadong mababa ang dowry.
Maghanap tayo ng pagkakataon para dagdagan pa para kay Xiaoyu. Ano pa bang hindi matitiis? Su, napakaswerte ng pamilya mo. Nainggit talaga ako, pero parang may mali, di ba mga kaibigan? May problema sa lucky draw. Ito'y ipagpapatuloy mamaya, maghintay lamang kayo ng mahinahon. Kaya sa ngayon, simulan na natin ang wedding vows. Sandali, Tsuchan, kung tanggap mo na. Si Xiaoyu ang kumuha ng wedding photos mo. Bakit hindi ka na lang maging mas bukas palad? At hayaan si Xiaoyu na pumalit sa'yo sa seremonya. Di ba naman sobra yun? Kuya Chan, gusto ni At Xiaoyu na ako ang tumayo sa tabi niya, basta masaya siya. Wala ka namang tutol, di ba? Nakakapagsalita pa ng ganon, patay na ba ang groom? Mukhang may something nga sila, di na nga nagkukunwari. Gawin na lang nilang wedding ng 3. Bibigyan pa rin namin ng sobre. Kayong mga ito, ano ba ang tingin ninyo sa pamilya Tsu? Huwag naman kayong magmalabis. Payag ako, kung nagmamahalan kayo, ipagpapalad ko kayo. Payag ako, umakyat si Xiao. Sia Ocean, iniwan mo sa kahihiyan ang pamilya Tsu. Huwag na po kayong magalit, Bienan. Hindi mabubuhay si Xiaochan nang wala si Xiaoyu. Kaya huwag na ninyong paghiwalayin. Narinig ko na inapi ni Tsuchan si Su Xiaoyu noon. Kung hindi matutuloy ang kasal, makukulong si Tsushan. Kaya pala ganon ang pamilya Tsu. Tsuchan, totoo bang payag ka ng buong puso? Kayo ang nasa wedding photos, dapat ikaw din ang nasa kasal. Sana'y magsama kayong habang buhay. Ate Xiaoyu, nananaginip ba ako? Nakuha ko na ang gusto ko. Simulan na ang wedding vows. Tanong sa bride na si Su Xiaoyu, ibig mo bang pakasalan? Ano po ang pangalan ng groom? Si Chenlove ba o si Tsushen? Nasa taas si Chenov. Dapat si Chenov ang tawagin. Ano ba yan? Nasa baba ang groom. Ibang lalaki ang nag-vows, kahit vows pinapalitan. Di siya na rin ang pumasok sa silid tulugan. Hindi dapat ganito, kahit nagkompromiso si Tsuchan. Kahit ang pagiging groom, isinuko pa. Aya, simulan na ang wedding vows. Tanong sa bride na si Su Xiaoyu, gusto mo bang pakasalan si Chenlove? Gusto ko. Sakto lang, hindi maaga, hindi huli. Manager Wang. Boss He, matagal na tayong hindi nagkita. Sa side ng bride ako. Ang lalaking tupala ang groom, wala akong paki. Sino ang bumili, siya ang magbabayad. Walang makakatakas ngayon. Tara, puntahan natin ang aking nobyo, pati na ang maliit na karibal. Ngayon, pakisusuot ng groom ang singsing sa bride. Sandali lang. Xiaochan, kapag sinuot mo ang singsing na ito, ikaw na ang magiging manugang ng pamilya Su. Ayon sa tradisyon ng aming barangay, may ilang mga bayarin na kailangang linawin sa iyo. Ganito lang, tapos may kapal pa na mukhang magtaas ng presyo. Dapat may hangganan. Bienan, mahal na mahal ni Xiaochan si Xiaoyu. Ano naman kung mas mataas ang singil? Sabi nga na matatanda, mas mahal ang dote, mas matibay ang pagmamahalan. Para din naman ito sa inyong mag-asawa. Ano ang masasabi mo, Xiaochan? Tita Su, ano pang mga bayarin ang kailangan? Una, bayad sa usok mula sa ninunong libingan, 660,000. Ninunong libingan? Anong kinalaman nito sa kasal? Ang pag-asawa ng anak na babae ay nakakaabala sa mga ninuno. Ang bayad sa usok ay para pagbili ng daan para sa mga ninuno. Bayad sa pag-ukit ng pangalan sa bantayog ng mga nagawa, 500,000. Ang manugang sa aming barangay ay dapat nakalista sa bantayog. Kung hindi, hindi siya tatanggapin ng mga kabarangay. Bayad sa hindi pagkaangkop ng bride sa klima, at pinsala sa baga mula sa polusyon. Lahat yan ay may bayad. Dagdagan ko pa, bayad sa pagpapagawa ng kalsada sa entrada ng barangay. Parang ginagawa ninyong ATM ang pamilya Tsu. Sobra na yan. Para mapangasawa si Xiaoyu, kailangan pang magpagawa ng kalsada sa barangay nyo. Ang kalsadang yon sa entrada ng barangay ang dadaanan ni Xiaoyu. Kapag uwi sa ina,
Pagkatapos ng kasal, kapag umuwi si Xiaoyu, sino ang mananagot kung malaglag ang bata? Kahit hindi malaglag, magkakaroon ba siya ng putik sa paa tuwing uwi? Hindi kalsada ang ipinapagawa sa iyo, kundi ang landas ng inyong pag-ibigan. Dapat talagang ipagawa ang kalsadang yon at dapat marmol ang gamitin. Ang pagpapagawa ng kalsada para sa kasal, Xiao-chan. Lahat ng mga bayaring ito ay pagsasamahin at ibabawas ang mga barya. 5 milyon. Walang problema, di ba? Ayos din yan. Hindi ito pag-asawa na asawa, kundi pag-asawa na ninuno. Ang barangay ninyo, pera-pera na lang ba? Nakakasama ng loob ang pag-asawa ng ganitong palamunin. Talagang malas na malas. Si Oyu, may problema ka ba? Bakit mo pa kasi ako inaasar ng paulit-ulit? Ang 5 milyon na ito ay para sa paghingi mo ng tawad sa akin. Pwede ba yan? Ikaw naman? Ako? Walang problema. Diyan, sex lang. Basta makakasalan ko lang si Ate Xiaoyu. Kahit 5 milyon, o kaya 50 milyon. O kahit 500 milyon, sulit yan. Kung wala namang problema ang lalaki at babae, wala rin akong tutol. Ang pamilya Su, nagkaroon ng ganitong anak na walang kwenta. Malaking kayamanan, mawawala rin sa hinahara. Ngayon, suotan ng singsing ang nobya ng nobyo. Sandali, Suchan. May isa pa akong hiling. Kailangan mong sumang-ayon. May hiling pa siya? Ano yon? Pagkatapos ng kasal, si Cholv ay titira sa bahay natin. Siyempre, kasama ko siyang lumaki. Tungkol naman sa anak, pwede akong magkaanak para sa pamilya Tsu. Para may maibigay sa pamilya Tsu. Pero sa ibang pagkakataon, hindi ka pwede pumasok sa kwarto ko. Parang gusto kanyang lokohin. Bakit ka sasang-ayon sa ganito? Parang tanga na lang. Ano ba talaga ang meron sa babaeng ito? Na kailangan talaga siyang pakasalan ng pamilya Su. Grabe naman to, kung tunay na lalaki si Tsuchan. Hindi siya sasang-ayon. Sasang-ayon ako. Bakit ang dali-dali niyang sumang-ayon? Parang may masamang mangyayari. Tsuchan, narinig mo ba talaga? Ang sinasabi ko, Paano nung pa, bigay kaya, titira tayo, sasang-ayon ako sa lahat. May iba ka pang problema. ang anak kong ito talagang may swerte sa buhay. Iba ang naiinggit sa kanya. Pagkatapos ng kasal, sabihin mo kay Xiaoyu kay Tsuchan na ang mga kababayan natin, magsasaka, ay pupunta sa malaking kumpanya para maging puting kolar. Hahaha. Sige, ako na ang bahala sa yan. Tsuchan, dahil gusto mo nang magpakasal, pagbibigyan kita. Pero hindi ako magsusuot ng singsing. Pagkatapos ng kasal, kapag hindi ako masaya, pwede akong umalis anytime. Tiyan, bigay mo na sa akin. Anong ibibigay ko? Yung singsing. Bigay mo sa akin yung singsing. Para maisuot ko kay At Xiaoyu. Hindi naman ako ang ikakasal sa kanya. Bakit ako hihingi ng singsing? Tiyan, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi ka ba naghanda ng singsing? Xiao-chan, nakalimutan mo pa yan? Pinagpagawa mo pa sa akin yung top tier na diamond ring sa Manila. Ano pa hinihintay mo? Ilabas mo na. Ito ba yung sinasabi mo? Hindi ko naman sinabing para sa'yo. Diamond ring ni Tsushan. Hindi para kay Su Xiaoyu. May iba bang ikakasal ngayon? Kalokohan. Kung hindi si Xiaoyu, sino pa? Huwag kayong magbiro ng ganyan, Xiao-chan. Ibigay mo na yung singsing kay Xiaol. Huwag nang patagalin pa ang tamang oras. Si Xiaolf ang nasa wedding picture. Si Xiaolf din ang nanumpa. Eh di ba dapat yung singsing? Para rin kay Xiaolf. Ano ibig mong sabihin? Pakakasalan ko si Xiaol. Siyempre, ano nang pinagkaiba? Tama, yung mga kahilingan yung walang hiya. Iniisip nyo ba ang lalaki? Kung gusto mo ng bakla, ikaw ang pakasalan mo. Problema namin too. Anong pakialam nyo? Nagtataka nga ako, ang petty mo. Ngayon ang bait-bait mo pala, nagtatampo ka lang? Tiyan, ha, sasabihin ko lang. Yung mga ginawa mo nitong nakaraan, hindi karapat-dapat kay Ate Xiaoyu. Si Et Xiaoyu. Kunting hiling lang, ayaw mo na? Xiao-chan, wala kang karapatang makipag-ayos. Payo ko, isuot mo na yung singsing kay Xiaoyu, kung hindi. Pag may naisip pa akong kondisyon, huli na ang pagsisisi. Kung may iba ka pang kondisyon, kausapin mo iyang manugang mong si Chenove. Suchan, nagsisimula ka na naman? Bakit kapag malapit na kitang patawarin, pinapabigo mo ako? Ilabas mo yung singsing. Isuot mo sa akin, paglabas ko rito. Hindi na 5 milyon ang usapan, Suchan. Umayag na si Xiaoyu sa singsing. Ano pa ba gusto mo? Laging galit, lalaki yung bukol. Tiyan. Hindi mo ba iniisip yung kalusugan ni Et Xiaoyu? Patay man siya o buhay, wala akong pakialam. Kung gusto mong umalis, di kita pipigilan. Huwag mo kong habulin. Kung habulin mo ako, aso ka. Nanay, umalis na tayo. Kailangan pag-usapan ulit ang dowry. Kasalanan ninyo ito. Sandali lang. Ayo pong tatlo, umutang ng 20 milyon sa Emperor's Club. Bayaan muna ninyo. Kung hindi, sasama kayo sa akin ngayon. Manager ng Emperor's Club.
Suchan, hindi mo ba binayaran ang bill namin? Bakit ko kayo babayaran? Kuya Chan, akala ko hindi mo kami pababayaan. Sinusugatan mo ang puso ni Ate Xiaoyu. Talagang nagpapanggap lang pala ako. Suchan, nakakadismaya ka. Higit pa sa pagpapanggap, parang palakang nangangarap maging densa. Masyado kang nag-iisip. Xiaoyu, 20 milyon ang ginastos ninyo. Akala ni Ate Xiaoyu, si Kuya Chan ang magbabayad. Kaya marami siyang binili. Akala namin, talagang pababayaan niya kami. Xiao-chan, tungkol dito, wala akong alam. Pamilya tayo. Magbigayan na lang tayo. Kakausapin ko si Xiaoyu. 20 milyon yan. Kung hindi magbibigay si Xiao-chan, kahit ibenta ka, hindi mo mababayaran. Halika, bigyan mo siya ng paraan. Ayoko. Sino ang magbabayad? Halika. Kung hindi, hindi kita anak. Kaya pala matapang ka. Alam mo na pala na hindi ako makakaalis ngayon. Ang galing ng plano mo. Alam ko ang gusto mo. Papayag ako. Pero, kailangan mong isuot ang singsing. Bayaran mo muna ang utang. Pagkatapos ng kasal, pwede kitang pagbigyan 1 bises sa 1 buwan. At magluluto ako ng almusal para sa iyo. Sapat na ba yan? Ate Xiaoyu. Kuya Chan, pumayag na si Ate Xiaoyu na matulog ka sa kanya. Ano pa ang gusto mo? Masaya na siguro si Tsuchan. Pwede na bang gawin? Tingnan mo, nagbigay na si Xiaoyu. Ilabas mo na ang singsing. So Xiaoyu, napakahirap para sa'yo. Akala mo ba, interesado pa ako sa'yo? Sabihin ko sa'yo, kahit hubaran mo ang sarili mo ngayon at harapin mo ako, wala na akong pakialam sa'yo. Ikaw. Tsuchan. Nawala ka na sa akin, Tsuchan. Dati, napakasunod-sunuran mo. Bakit ngayon? Napakalamig mo na? Dati pagsunod, kawalan ng dignidad. Ngayon, pagiging manhid ay pagiging mulat. Hindi ka pa ba tapos? Si Xiaoyu namin, malaki ang puwit, madaling manganak. Saan kayo makakahanap ng ganyang kasariwat magandang dalaga? Masipag at magaling si Xiaoyu, masarap magluto. Matutulad ba itong simpleng bata sa mga malalanding dalaga sa lungsod? Tsuchan, isinusumpa kitang hindi mo makakamit. Ang minamahal, ang angkan ninyong Chu ay maghihintay na maputol ang lahi. Kahit ikaw na lang ang babae sa buong mundo. Kahit mawala ng lahi ang angkan namin, Su, hindi ikaw ang karapat-dapat. Ikaw. Mangahas kang galawin ang mahal ni Jiang Wei. Naghahanap ka ng kamatayan. Sino ka? Pumasok nang walang paalam sa kasalan ng iba. Wala ka bang modo? Guardia, palayasin siya. Kanina mo sinabi, siya ang iyong mahal. Subukan mong galawin siya ulit, bubunutin ko ang buto mo. Sino ang tinatakot mo? Si Tsuchan ay aso ko lang. Ano ang kinalaman mo kung galawin ko siya? Sige, bagbugin ko siya. Ano? Mangahas kang manakit sa akin. Babala lang ito kung talagang mananakit ako. Nangunguha ka na sana ng ngipin sa sahig. Tsuchan, bitawan mo ako. Papatayin ko siya. Huwag mong galawin ang asawa ko. Tsuchan, mangahas kang manakit sa akin. Lalabanan kita. Mangahas ka manakit kay Ate Xiaoyu. Sinaktan ko. Ikaw, babaeng hamak, mangahas kang manakit sa anak ko. Sasampalin pa kita. Wala akong kinalaman dito. Naiirita ako sa iyo. Sino ka talaga? Sa liwanag ng araw, may batas pa ba? Kami ang pamilya ng ina mula sa angkan ng Chu. Hindi ka ba natatakot na magalit ang angkan ng Chu? Mangahas ka manakit kay Ate Xiaoyu. Hindi ito matatapos. Kung magwawala ka, pumili ka ng lugar. Alam mo ba kung sino ako? Sa buong Timog Lungsod, mula sa mga mataas na opisyal hanggang sa mga gang. Walang taong hindi ko kayang galawin ako si Jiang Wei. Anong angkan Jiang? Mas malakas ba sa angkan Chu? Binibining Jiang. Bienan, bakit kayo muyuko sa isang batang babae? Mag-ingat ka. Mangahas kang mapakawalang galang kay Binibining Jiang. Ayaw mo bang mabuhay? Ang angkan Jiang ay namayani sa Timog Lungsod ng ilang dekada. Malakas ang impluensya. Kalahati ng langit sa Timog Lungsod ay pag-ari ng angkan Jiang. At siya ang nag-isang anak na babae. May hawak ng kapangyarihan. Hindi matantong ugali, tinatawag na babaeng hukom ng kamatayan. Narinig ko ang angkan Jiang noong mga panahon sa mga nayon. Ang walang takot na liusan ay nakipag-away sa pamilya Jiang. Nawasak ang kanilang pamilya sa isang gabi. Mukhang kulang pa rin ang kulay ng kasal ngayon. Hindi ikaw. Ikaw talaga yon. Hindi rin pwedeng walang katwiran. Ngayon ay lipunan ng batas. Hindi kami nakikipag-away. Bakit mo kami sinasaktan? Kasal ngayon ni Ate Xiaoyu. Namaga ang mukha niya,
Sobra na kayo. Hindi ko kilala si Miss Jiang at ang pamilya Jiang. Pero pumasok ka nang walang paalam sa kasal ng iba. Napakawalang modo mo. Sabi mo, ito ang iyong kasal. Bitawan mo ako. Kung hindi kasal ko, kasal mo ba? Dilat ang mata mo, tingnan mo kung kaninong kasal ito. Nakita mo na. Tingnan mo ang mata ko, sabihin mo sa akin. Sino talaga ang nobya ngayon? Hindi si Xiaoyu ang nobya. Yang Tsuchan na yan, ano ba ang nangyayari? Ano ba talaga? Gusto mo pa bang maging manugang ng pamilya Su? Baka totoo nga ang sinabi ni Tsushan dati. Chushan, ano ba talaga ang nangyari sa iyo at Miss Jiang? Ginulo ninyo ang kasal ko, ginaya ang pagkatao ko. Ininsulto ang aking nobyo at minamaliit ang pamilya Jiang. Babayaran ninyo ito ng dugot-dugo. Tsuchan, sino ba talaga siya? Siya. Asawa ko. Tatay, ang pakakasalan ko ngayon ay si Jiang Wei. Tito Xu, magiging pamilya na tayo. Xiao-chan, ikaw at si Miss Jiang. Kailan nangyari yon? Bakit hindi mo ako sinabihan? Xiaoyu, mukhang nagbago na talaga ang puso ni Tsuchan. Impossible, talagang impossible. Tsuchan, nag-hire ka pa ng artista. Ang sipag mo naman, basura ka talaga. Pero hindi mo alam. Hoy, nagkolekta ka pa ng basura dati. Nabulag ako dati, pero ngayon naliwanagan na. Kasinungalingan, kung tunay siyang nobya mo. Patayin mo ako kung kaya mo. Lipulin mo ang buong barangay namin. Sige, pagbigyan kita, mga tao. Sandali. Xiao-chan, huwag kang padalos-dalos. Ang pamilya Su, may hawak pa ring hawak sa iyo. Suchiaoyu, tapos na tayo. Kung pwede ka nang mawala sa harap ko ngayon. Sa pag-aalala sa dating pagkakaibigan, pwedeng isang beses kitang patawarin. Hindi ko sinabing patatawarin ko siya. Kapag ikinasal ka sa akin, hindi ka na pwedeng manakit ng iba. Hinahamon mo ako. Kung ayaw mo, pwedeng ikansela ang kasal natin. Ikaw. Sige, susundin kita. Tama ba ang nakikita ko? Si Miss Jiang, sunod-sunuran kay Tsuchan? Si Miss Jiang, may palayo na babaeng hukom ng impyerno. Takot sa wala yon, paano niya nagawa yon? Kung hindi dahil sa pakiusap ng aking nobyo ngayon, 1,000 beses kayong mamatay ay hindi sapat. Umalis na kayo. Xiaoyu, tama nga ang hula mo. Nagpapanggap lang pala. Xiao-chan, ayaw mong tapusin ang kasal. Naghanap ka ng peking nobya, hindi ba't gusto mo lang makipagtawaran sa akin? Nagbigay na kami ng konsesyon. Huwag ka nang magpakapal dito. Tsuchan, hanggang dito na lang ang palabas mo. Sa tingin mo ba dapat akong magsisisi ngayon? Dapat akong magbigay? Nagkakamali ka. Mali ang kalkula mo. Wala akong 20 milyon. Ako, si Su Xiaoyu, nasa sayo ang pagpapasya. Kahit ibenta mo ako sa ibang bansa, huwag mong asahang luluhod ako. Kung kaya mo, dakpin mo ako. Ang pagiging mapagpanggap sa ganitong antas, talento din yan. Suchiaoyu, kanina ako ang nakiusap para sa'yo. Dahil sa ating dating pagkakaibigan. Pero sa bagay na ito, hindi na ako makikialam. Sana magising ka, mahalin mo ang buhay mo. Nagpapanggap, kung may lakas ka, huwag kang makialam mamaya. Sage, maging responsible. Mga tao, dakpin ninyo silang tatlo. Ibenta sa ibang bansa. Kuya Chan, kung madakip si At Xiaoyu, hindi mo na siya muling makikita. Desisyon niya yon, anong kinalaman ko? Kung madakip si Xiaoyu, tapos na. Sa tingin ko, wala talaga siyang balak na iligtas ka. Mamatay man ako, hindi ako hihingi ng tulong sa kanya. May sira ba ang utak mo? Gusto mo talagang may benta? Manager, bigyan niyo po kami ng ilang minuto. Magkakalap kami ng pera agad. Bibigyan ko kayo ng huling 5 minuto. Ang pamilya Tsu, akala niyo ba madali akong apihin? Tsuchan, pinapaalala ko sa iyo. Ang mga maduduming bagay mo, nasa isip ko lahat yan. Gumawa ka ng kalokohan sa likuran ko. Binibining Jiang, bilang panganay sa pamilya Jiang. Bakit ka nakikisama sa ganitong hamak na tao? Hindi ka ba natatakot na madumisan ang pangalan mo? Lahat ng lalaking nangahas na lokohin si Jiang Wei ay nagwaka sa malagim na kapalaran. Ang usapin tungkol kay Xiaoyu ay hindi lang tungkol sa reputasyon ng pamilya Tsu, kundi pati sa dangal ni Xiaoyu. Huwag kang magpadala sa emosyon. Kaya bayaran mo na ang 20 milyon. At pagkatapos, hayaan mo si Xiaochan na isuot ang singsing kay Xiaoyu. Kung hindi, ilalantad ko ang kanyang mga lihim sa publiko. Malinis ang konsensya ko, Sukian, wala akong ikinatakot. Magandang pagkakataon ito para patunayang ako ay inosente. Xiao-chan,
Sige, sabihin mo. Sige, matigas talaga ang ulo mo. Ikaw ang may gusto nito, Yuchan. Mga kababayan, simula nang pumasok ang pamilya Tsu sa aming baryo, si Tsu-chan ay umibig sa aking anak na si Su Xiao Yu sa unang tingin. Nang hindi siya pumayag, binigyan niya ito ng gamot ilang araw lang ang nakalipas. Dinala sa bukid at tinangkang gahasain. Binibining Jiang, nakikisama ka sa ganitong immoral na tao. Hindi ka ba natatakot na madungisan ang pangalan ng pamilya Jiang? Binibining Jiang. Nadala lang si Xiao Chan sa damdamin noon. Tumigil ka. Binigyan mo siya ng gamot at dinala sa bukid para gahasain. Napakasama mo talaga. Hindi yan totoo. Pero gusto ko yan, parang nakaka-excite. Kailan mo ako susubukan? Binibining Jiang, tungkol po yon sa kanya at sa anak ko. Ginamit niya ang lahat ng paraan. Karangalan yan para sa pamilya Su. Chu-chan, itutuloy mo pa ba ang paggulo mo dito? Tatanggapin mo ba ang kondisyon at pakakasalan ang anak ko? O tatawagin ko ang pulis at ikukulong ka? Bakit hindi na lang patayin? Hindi na kailangan. Mahigpit ang batas, hindi ito nagkakamali. Hindi ito pinaparusahan ng mabubuting tao. At hindi nito pinapalampas ang masasama. Iminumungkahi kong tumawag ng pulis. At kunin ang footage ng TA. Xiao Chan, ikaw ang gumawa nito. Bakit gusto mong tumawag ng pulis? Gusto mo bang makulong? Ano, mahirap ba para sa'yo ang mga kondisyong yon? Ikaw mismo ang gumuhit ng libingan mo dito. Pwede pang pagbigyan si Chen Ji kapag galit. Pwede pang bayaran ang utang. Pero kung tayo mag-report sa pulis, masisira ang reputasyon ni Xiao Yuji. Paano na siya mamuhay pagkatapos? Payag ako na ikuha ang CCTV footage. Sushan, akala mo ba dahil inalagaan ko ang reputasyon ko bilang si Su Xiaoyu, ay hindi ako magre-report sa pulis at madadala mo ako? Masyado kang umaasa. Kung tunay kang lalaki, gawin mo ang sinabi mo. Kuha ng CCTV. Magreklamo sa pulis. Huwag, Xiao Yuji. Kung masira ang reputasyon mo, habang buhay kang hindi makakataas ng ulo. Ay, hindi ako natatakot. Kahit na masira man ang reputasyon ko. Xiaoyu, nandiyan ka naman para sa akin, di ba? Hindi ako naniniwalang magre-report siya para dakpin ang sarili niya. Su-chan, sa huli nitong palabas na ito, ikaw lang ang magiging duwag. Kung talagang magre-report si Xiao Chan sa pulis, ang pinakamasama ay masisira ang reputasyon ni Xiaoyu. Ngunit ikaw, mawawalan ka ng Xiaoyu at mawawalan ka ng kalayaan. Hindi mo kami may tatakot. Magreklamo ka na sa pulis o dumating ka rito ngayon at pakasalan si Xiaoyu. Bibilang ako hanggang 3. 1, 2, 3. Jenge, magpalamig ka muna. Xiao Chan, huwag. Magreklamo ako sa pulis. Xiao Chan, bakit mo kailangan gawin ito? Talaga bang magreklamo ka? Sawa ka na ba sa magandang buhay? Xiaoyu, hindi mo dapat siya tinakot ng ganoon. Ma, huwag kang matakot. Kahit dumating ang mga pulis, hindi ako naniniwalang talagang kukuha siya ng CCTV. Sino ang nagreklamo? Ano ang nangyari? Kaibigan, may pagkakamali lang sa pangyayari. Pa, kaibigan. Mayroong dinoga at dinahasar ito. Humingi ako ng pahintulot na ikuha ang CCTV footage. Siya ang biktima. Biktima, pumapayag ka bang ikuha ang CCTV? Xiao Yuji, huwag kang magpadalos-dalos. Su-chan, kung hindi ka paluluhod ngayon, hindi lang si Xiaoyu ang mawawala sa'yo. Ang naghihintay sa'yo ay buhay sa loob ng rehas. Kasabay nito, masisira ang reputasyon ng inyong pamilyang Tsu. Su-chan, bibigyan pa kita ng isang huling pagkakataon. Tapusin na natin itong kalokohan. Magpakasal ka at isuot mo sa akin ang singsing. Ang mansang ito na dala-dala ko buong buhay, sa wakas ay matatanggal na ngayon. Xiao Shan, Pa, hindi ko ikinahiya ang ating pamilyang Tsu. Ngayon, ipapaalam ko sa lahat ang katotohanan ng pangyayari. Su-chan, hanggang dito ka na ba talaga? Ayaw mo pa ring umamin? Isang salita ko lang, tapos ka na. Tapos na ang kasal na ito. Su-chan, basta makasal ka kay Ate Xiaoyu. Walang halaga ang kasalanan. Bakit kailangan mong magreklamo? Dati, hindi talaga mahalaga ang kasalanan. Pero ngayon, mas mahalaga ang pagkakaroon ng malinis na pangalan. Simulan na natin, Xiao Shan. Matigas pa rin ang ulo mo. Ayaw mo talagang pakasalan si Xiaoyu. Isang salita niya lang, palabasin na talaga ang CCTE. Su-chan, akala mo ba wala akong choice kundi ikaw? Kung hindi ka pa rin amin, tuluyan na tayong maghihiwalay. Kahit na pagsisihan mo ito, sa loob ng kulungan mo na lang pagsisisihan. Xiao Chan ang iyong anak. Tanggapin mo ang kondisyon o magkulong. Alam mo sa sarili mo kung ano ang mas mabuti. Ay, naisip ko na. Kahit na mapilitan ang kasal, ang pamilya Su ay hahawak ng kapangyarihan sa pamilya Su. Habang buhay kaming mababantaan. Siguro tama ang ginawa ni Xiao Chan. Dapat tanagutan ang mga pagkakamali. Xiao Chan, mahal mo pa rin si Xiaoyu, di ba? Huwag ka nang mag-init ng ulo, magkompromiso na lang tayo. Chu-chan, handang magkompromiso si Tita Su. Kalmahan mo. Minahal ko talaga si Su Xiaoyu noon. Pero ngayon, kahit mawalan ako ng kalayaan habang buhay, hindi ko na siya pakakasalan. Su-chan, hindi ako manhid. Kahit magmatigas ka pa, kapag sinabi mo ang mga salitang iyon, wala nang pag-asa para sa iyo. Xiaoyu, huwag kang padalos-dalos. Nanay, ayaw ko talagang pakasalan si Su-chan. Dapat niyang panagutan ang kanyang kasalanan. Kahit na mawalan ako ng dignidad, hindi naman ako kawawa, Su Xiaoyu.
Xiaolv, kahit na mawalan ako ng dignidad, gusto mo pa rin ako, di ba? Ate Xiaoyu, gusto kita talaga. Ero, Ayos na yon. Payag akong ipalabas ang CCTE. ay, hindi, huwag ipalabas ang CCTE. Xiaolv, bumalik ka. Ate Xiaoyu, kapag naipalabas na ang CCTE, matatapos na ang kasal mo kay Tsuchan. Kung wala si Tsuchan, sino bibigyan ng masasarap na pagkain at masarap na inumin para sa'yo? Sino magbibigay ng regalo sa'yo tuwing pista opisyal? Xiaolv, ano ang ibig mong sabihin diyan? Hindi ba't gusto mo ako? Kapag binayaran ni Tsuchan ang kanyang kasalanan, maaari kong pag-isipang bigyan ka ng pagkakataon. Si Tsuchan lang ang karapat dapat sa'yo. Hindi mo pwede iwanan si Tsuchan. Genov, ano ang ibig mong sabihin dito? Hindi ba't ayaw mo rin sa akin dahil sa masama kong reputasyon? Ang sinabi mo kanina, puro kasinungalingan lang sa akin. Hindi ho yun, Ate Xiaoyu, totoo lahat ng sinabi ko. Kung ganun, buksan natin ang sisi, tapos ipasok niyo ako sa kulungan. Makakasama mo ng habang buhay ang ate Xiaoyu mo. Hindi ba gusto mo yon? Xiaolv, may tinatago ka ba sa amin na hindi mo sinasabi sa amin? Ako wala akong tinatago. Kung wala, tumabi ka. Tumingin kami sa CCTE, tumabi ka. Ikaw ang biktima, ikaw mismo ang tumingin. Xiaoyu, ipasok mo siya sa kulungan. Paano na yung 2 milyon? Ang kasal na ito ni Tsuchan. Hindi naman talaga dapat nangyari. Tapusin na natin ang komedya na dito. Ate Xiaoyu. Hindi. Hindi naman talaga si Tsuchan ang nasa laawan. Tama, magkaiba ang hairstyle at pose. Paano nangyari ito, Xiaoyu? Hindi ka inapi ni Tsuchan, siya pa nga. Ang nagligtas sa iyo. Hindi ito si Tsuchan. Sino ba talaga ito? Siya. Chenov. Tama. Siya yung tumakbo, hairstyle niya. At pangangatawan ay eksaktong kapareho. Tama iyon. Kaya pala itong bading na ito ang nag-frame up kay Tsushan. Chenov, ikaw pala ito. Hindi pwede. Siguradong mali ang video na ito. Hindi naman talaga ito ikaw, di ba Xiaolv? Nandito pa ang mga pulis at tunay na tunay itong video. Xiaolv. Xiaolv, magsalita ka. Hindi ikaw ito, di ba? Ate Xiaoyu. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil gusto kita. Paumanhin. Nanay, hindi mo ba sinabi? Nakita mo mismo si Tsushan. Tumestigo ka para kay Xiaolv. Bilisan mo. Nakita ko lang nayakap ka ni Xiaochan. Hindi ko inakalang ganito ang nangyari. Walang hiya ka. Ungrateful. Anong karapatan mo? Na maghangat kay Xiaoyu. Kung alam ko lang, hindi na sana kita inampon. Sinira mo si Xiaoyu. Dahil sa'yo, nasira ang magandang buhay ng barangay natin. Impossible. Xiaoyu. Aminado na si Chenov. Impossible too. Chenov, ikaw ay sinasampahan ng kaso ng attempted acts of lasciviousness. Sumama ka sa amin. Ate Xiaoyu. At Xiaoyu, esensya na. Kailangan mong patawarin ako, Ate Xiaoyu. Dapat nang matapos ang palabas na to. Su Xiaoyu, kung hindi mo mababayaran, sumama ka na sa akin. Xiaochan. Nakikiusap ako, iligtas mo si Xiaoyu. Mahal na mahal mo siya, alam ko. Luluhod ako sa'yo. Umalis ka dyan. Sandali, yung 20 milyon. Sagot na ng pamilya Tsu. Itong pera, ituring na nating settlement ni Xiaoshan. Tapusin na natin ang away ng dalawang pamilya. Sana, ang mga nangyari ngayon, dito na matapos. Boss Ju, masaya ang huli nating pakikipagtulungan. Sana'y mas maami pa tayong magawang proyekto. Sigurado. Tsuchan. Nagkamali ako sa'yo. Bakit hindi ka nagpaliwanag? Dahil wala akong pakialam. Kaya hindi ako nagpaliwanag. Kalokohan. Inako mo ang kaso ni Xiaolv para mapakasalan mo ako. Ngayon, galit ka, di ba?
Xiao Tian, ngayong naayos na ang pagkakamali. Mas mabuti na, sa puso mo, si Xiaoyu pa rin ang minamahal, di ba? Hindi pwedeng ganito ang katapusan. Manugang, tingnan mo, tuloy pa rin ang kasal. Bawasan ko na lang ang dowry. AME. Kanselado na ang kasal ng dalawang pamilya. Paalam na. Paalisin na sila. Halika, pasok na ang bagong kasal. Okay. Mga kasama, matagal na kayong naghintay. Bago magsimula ang kasal, ipapahayag ko ang tatlong gang sa ilalim ng Giant City bilang katuwang ng Giant Family. Para sa ikalawang hati ng taon. Salamat, Miss Jiang. Okay, sige ang kasal. Ay opisyal nang magsisimula. Hakan ang nobya. Halik. Xiaoyu, ano ba talaga ang nangyari sa iyo at Chanel? Tita Su, huwag na po kayong magsalita. Hindi rin alam ni Xiaoyu na ganoon pala si Chanel. Sana noon pa, hindi na lang siya inampon. Kasalanan ito. Nawala na ang 5 milyon. Wala na namang pondo para sa pagpapagawa ng kalsada sa baryo. Ma, huwag muna kayong mag-alala. Hindi ako pababayaan ni Tsuchan. Mula ngayon, hindi lalampas ng 3 araw. Siguradong hahanapin niya ako. Magpapakasal na siya kay Miss Jiang. Hahanapin pa ba niya ikaw? Saan ba kulang si Xiaoyu? Kung sa bagay na yun, malinaw naman na si Xiaoyu ang tipo niya. Ipapakita ng panahon kung tama ako o mali. Tara na. Bakit walang tao sa mall ngayon? Baka araw ng trabaho, mahina ang benta. Subukan mo ito, bilis. CJ, Miss Jiang, nasunod na po ang utos ninyo. Walang tao. Ayaw ng asawa ko ng maingay. Kung may makapasok ngayon, kahit langaw, hindi ko kayo patatawarin. Umalis kayo. Opo. Ako ang magbabayad ngayon. Halika. Miss Jiang, ang gastos ninyo ngayon ay 20,000. Ano ang tinitingnan? May dumi ba sa mukha ko? wala, nagulat lang ako. Masasanay ka rin. Ano pa ang gusto mo? Bibilhin ko lahat. Hindi na kailangan. Ako na. Tara, Naihahatid na rin ang salot na ito. Miss Jiang, bakit ngayon kayo nakagusto? Namamasyal sa mall namin? Sino ba talaga itong lalaking ito? Napasunod niya ang babaeng Hades. Talagang may kapalit ang lahat. Maganda yon. Suchan, anong ginagawa mo diyan? Tumawid ka't magbayad. Pagkatapos magbayad, dadalhin mo kami sa Haijendas. CJ, Hindi ba si Miss Jiang yon? Nag-shopping pala siya. Sino yung lalaki? Boyfriend niya? Ang tapang naman. kilala ka ba nila? Hindi ko alam. Tara na. Di ba ito yung love after marriage? Huwag mo akong hawakan ng ganyan, nahihirapan akong maglakad. Pinakaayaw ni Miss Jiang ang mag-shopping. Ang tagal niyang sinamahan si Tsuchan. Nga, Jiang Wei, para lang sa interes tayo nagpakasal. Kapag na-inherit mo na ang kayamanan ng pamilya Jiang, pwede na tayong maghiwalay. Unang date natin to, bakit mo iyan pinag-uusapan? Walang romance. Dapat may dating ang date, isipin mo. Ano nang gagawin natin ngayon? Maglaro tayo ng video games. CJ. Gusto ko yan. Tara. Talaga? Sandali.
Tama ba ang nakikita ko? Si Miss Jiang. Siya mismo ang nagtali ng sapatos ni Tzu Chen? Ito pa ba yung kilala nating demonita? Bagong bili kong sapatos to. Tzu-chan, punasan mo yan agad. Bilisan mo, malalet na tayo sa concert. Boss, bakit biglang pumunta si Miss Jiang? Dito sa arcade? Paano kung magalit siya? Baka gibay niya tong arcade. Gawin natin lahat pa. Masaya si Miss Jiang. Ihanda ang paborito niyang. Inumin at pagkain. Opo, opo. Miss Jiang, welcome po sa aming arcade. Sana'y mag-enjoy kayo at ang kaibigan ninyo. Paalisin mo yung mga tauhan mo, parang pader kasi. Baka mahirapan huminga ang asawa ko. Umalis kayo. Alis na, alis na, alis na. Tzu-chan, kaya pala hindi ka sumasagot sa tawag ko. Naglalaro ka pala ng video games. Mas mahalaga ba yan? Kaysa sa akin. Si Aoyu, naka-off ang phone ko. Baka hindi mo ako makita, kaya dito ako naghintay. Mga dahilan yan, para malaman kung mahal ka talaga ng lalaki. Tingnan mo kung sasagot siya sa tawag mo habang naglalaro. Tzu-chan, hindi ka pumasa sa pagsubok. Parusahan kita sa pagbili ng pinakabagong model ng cellphone para kay Xiaoyu. At kailangan din ng best friend ko ng isa. Kung hindi, huwag kang umasang mapapatawad kita. Ang bait mo naman, Xiaoyu. Tingnan mo, hindi mo pa nga alam kung paano gamitin yung control sa laro. Di ka ba naglalaro? Sinong nagsabi? Di ko lang ito nalalaro. Tara na, wag na tayong maglaro. Galit ka. Bigyan mo ako ng oras, 3 araw lang, siguradong makakapasa ako. Ang ibig kong sabihin, kain tayo. Tara, Si MS Jiang, sanay sa mamahaling pagkain. Kumakain pa siya sa kariton? Nga. sir. 2 siomai po. Saich po. Sikat na sikat ang siomai na ito. Noong pinapag-aral ako ng tatay ko, binibigyan lang niya ako ng 1,500 kada buwan. Madalas kong kinain ito, tikman mo, masarap talaga. Alaynan, Tupong siomay ninyo. Tikman mo. Kamusta? masarap. Mas masarap to kapag isinasaw-saw sa sesame paste. Hetong. Tikman mo. Naku, allergic si MS Jiang sa sesame. May nag-almusal sa kanya na may sesame. Halos mamatay siya sa bugbog. Ha? Ang sarap. Masarap no? Kung masarap, kumuha ka pa ng isa. MS Jiang. Bakit mo ginagawa to? Ano bang meron kay Tzu Chen? Tumigil ka, huwag mong sasabihin sa asawa ko to. Narinig mo? Opo. Maaga na, hanggang dito na lang ngayon at masaya ako ngayon. Kailan ka ulit libre? Maglaro ulit tayo. Gusto mo ba talaga ako? Naman, Seryoso ka bang makipagrelasyon sa akin? seryoso talaga? Balik tayo sa kariton.
Kainin natin yung gusto mo. Boss, parang ibang tao ka na sa akin. Tumigil ka dyan. Maghanda ka agad ng guide kung paano mangakit ng lalaki. At kunin mo ang pinakamagaling na gamer mula sa pamilya Jiang. Ipatawag mo para maging practice partner ko. Bago maglinggo, gusto kong maging magaling na gamer. Sage, Ayaw kong kainin to. Anong kakainin mo? Wala namang food delivery dito sa baryo. Wala ring western food. Xiaoy. May iba pang nalaman si Chenlev. Nakulong siya ng 3 taon. Si Xiaohua at Suchan. 2 araw nang hindi nakikipag-ugnayan sa akin. Ni Mensehe, wala siyang pinadala. Hindi pa siya nawawala ng ganito katagal. Baka naman, tawagan mo siya. Impossible. Paano ko siya tatawagan? Xiaoy. Masyado kang harsh kay Suchan. Minsan, kahit ako, naiinis na. Tignan mo to, mga gamit mo, alin ba sa mga to? Ang karaniwang meron ang isang probinsyana. Pero para sa'yo, natural lang lahat to. Kahit gaano ka pa kamahal ni Suchan, darating ang panahon na magsasawa at alis din siya. Tong si Suchan. Hanggang kailan ba to? Binigyan ko siya ng 3 araw. Dahil birthday ko ngayon, hindi niya naiintindihan. Hindi mo naman sinabi kung kasama ang 3 araw. Paano kung bukas na siya magparamdam? Huli na ang lahat. Hindi ko na siya patatawarin. Birthday mo ngayon, ako na lang ang maghahanda. Para magiba naman ang mood. Pero, ayaw ko talagang kumain ng mga to. Kumain na lang tayo ng ice cream. Tara. Xiaohua, salamat sa paghatid sa akin. Ako ang taya. 2, please. Sek. Ma'am, total po ay 200. Ganito kaliit, 200? Ma'am, ganyan po talaga ang presyo dito. Kung hindi po kayo sang-ayon, sa iba na lang po kayo. Ganito pala kamahal ang ice cream na binibili ni Suchan sa akin, Xiaoyu. Sa iba na lang tayo kumain. Tara na. Anong ice cream to? Ang tamis-tamis. Kinakain ba to ng tao, Xiaoyu? Ang dami mong kinain na masasarap. Nasaan na ba talaga si Suchan? Xiaoyu, yun ba si Suchan? Hindi niya nakalimutan ang birthday mo. Binilhan ka pa niya ng paborito mong ice cream. Alam ko namang hindi siya ganoon katapang. Kahit ganito, hindi ko pa rin siya patatawarin. Xiaoyu, mabait ka naman kay Suchan ngayon, ha? 3 araw na bago ka naghanap sa akin, ang lakas ng loob mo. Nandito kami. Xiaoshen. Suchan. Parang may tumawag sa pangalan ko kanina. Baka naririnig mo ang puso ko. Pupunta pa ba tayo sa game center ngayon? Lalabanan kita ng 300 round. CJ, Huwag ka masama sa akin.